Mga mata ng Karimlan. Sa isang mundong nilalangisan ng mga misteryo at alamat, may mga kwento na naglalakbay sa kasalukuyan mula sa malalim na pagitan ng nakaraan. Isa sa mga kwentong ito ay nagdadala ng karimlan at lihim, isang kwento na magdadala sa atin sa paglalakbay sa kabila ng mga takot at kakaiba. Isang larawan ang siyang sentro ng misteryo, isang larawan na tila may kakayahang magdala ng kapahamakan sa sinumang magmamay-ari nito. Sa kwentong ito, tuklasin natin ang kwento ni Lando, isang ordinaryong tao na natagpuan ang sarili sa gitna ng isang kakaibang paglalakbay. Ang pagkakataon ay magdadala sa kanya sa harap ng isang antik na tindahan, kung saan ang isang lumang larawan ay magiging pundasyon ng kanyang karanasan. Ngunit ang kwento ay hindi lamang tungkol sa larawan, ito ay tungkol sa mga pagkakamali ng nakaraan, sa pag-asa na mayroon sa hinaharap at sa mga puwersang hindi natin kayang kontrolin. Habang binubuklat natin ang mga pahina ng kwento, tayo'y dadalhin sa mga puok ng kababalaghan, misteryo at kabutihan. Makikilala natin ang mga tauhan na may mga kinikimkim na takot at pangarap. Kasama sila, tayo'y haharap sa mga hamon ng pag-ibig, pagpapatawad at pagtanggap. Sa bawat kabanata, tayo'y magsasagwan papunta sa masalimuot na kagubatan ng mga tanong, at sa huli, tayo'y tatayo sa ibabaw ng bundok ng katotohanan. Isang paglalakbay sa kakaiba at misteryosong mundo ang ating sasalubungin sa kwento. Kasama si Lando at ang mga tauhan sa paligid niya, tayo'y mabibighani sa lakas ng damdamin at kapangyarihan ng mga alaala. Ito ang kwento ng pag-asa at pagnanais na higit pang magbukas ng pintuan sa mga lihim ng buhay. Handa ka na bang sumama sa akin? Ipinakilala ko na sa iyo ang mga mata ng karimlan, ang paglalakbay sa lihim ng larawan. Ito ang kwento. Sa isang madilim na gabi sa lungsod, naglalakad si Lando nang bigla siyang matigilan sa harap ng isang tindahan ng antik. Napukaw ang kanyang atensyon ng isang lumang larawan na may mga mata na parang bumabaybay sa kanya. Nang masilayan niya ang tindahan ay bukas pa, napilitan siyang pumasok. Sa loob ng tindahan, isang matandang lalaki ang nagbabantay. Iniabot ni Lando ang larawan at nagtanong kung ano ang kwento nito. Ngunit ninitian lamang siya ng matandang tindero at sabi, ang larawang iyan ay nagdadala ng kapahamakan sa sinumang magmamay-ari nito. Hindi ito basta-bastang larawan. Hindi napigilan ni Lando ang kanyang pagkaskeptiko at inisip na hindi totoo ang sinasabi ng tindero. Binili niya ang larawan at nagtungo sa bahay nang hindi pinansin ang babala. Sa una, walang nangyari. Subalit isang gabi, habang tiningnan niya ang larawan, may narinig siyang malamig na hininga mula sa kanyang likuran. Nagpasya si Lando na alamin ang kasaysayan ng larawan. Sumubok siyang maghanap ng impormasyon sa mga aklat at internet. Sa kanyang pag-aaral, natuklasan niyang ang larawan ay may koneksyon sa isang misteryosong pagkamatay noong dekada 50. Ang mga mata sa larawan ay mga mata ng taong namatay sa hindi maipaliwanag na paraan. Habang patuloy ang pag-aaral ni Lando, unti-unti siyang naiengganyo ng larawan. Parang may hunihila itong kakaiba sa kanya. Isang gabi, habang tinitingnan niya ulit ang larawan, bigla siyang nawala sa kanyang kwarto at napadpad sa panahon ng pagkamatay ng taong nasa larawan. Nang bumalik si Lando sa tindahan ng antik, nadatnan niya ang tindero na nag-aalok ng kanyang tulong. Ibinunyag ng tindero na siya ay isa ring biktima ng kapangyarihan ng larawan. Nagpasya silang hanapan ang paraan upang matigil ang paghatak nito sa kanila. Sa kanilang pag-aaral, natuklasan nila ang ritual na maaaring pumutol sa koneksyon ng larawan sa mga buhay nila. Ngunit hindi ito madali. Kailangang daanan nila ang mga pagsubok at harapin ang kanilang mga takot upang magtagumpay. Matapos ang matinding paglaban, nagawa nilang gampanan ang ritual. Sa huli, naglaho ang larawan at bumalik ang katahimikan sa kanilang mga buhay. Ngunit sa pagkawala ng kapangyarihan ng larawan, may mga tanong pa ring nananatiling walang kasagutan. Sa paglipas ng mga araw, natutunan ni Lando na ang mga misteryo ng buhay ay hindi palaging naubos. Ang mga alaala ng kanilang karanasan ay mananatili, patuloy silang magpapaalala na ang mga sandaling iyon ay isang bahagi ng kanilang buhay na hindi malilimutan. Matapos ang ilang buwan ng katahimikan, biglang nagparamdam ang dating tindero sa tulong ng isang panaginip.
Nagbabala ang tindiro na ang larawan ay muling magbabalik sa kaharian ng dilim kung hindi ito ibabalik sa tindahan ng antik. Tumawag si Lando sa kanyang kaibigan na si Alex upang hingin ang tulong nito sa bagong hamon na kanilang kinakaharap. Handa silang harapin ang bagong pagsubok at mapanatili ang kapayapaan sa kanilang buhay. Nagdesisyon ang dalawa na hanapin ang mga kasagutan tungkol sa likas na kapangyarihan ng larawan. Sa pamamagitan ng mga nakalimutang alamat at mga kwento ng mga matatanda, dinala sila ng kanilang paglalakbay sa isang ligaw na karagatan na tahanan daw ng mga espiritu ng mga dating may-ari ng mga antik. Sa karagatan, natagpuan nila ang mga kaluluwang nauuhaw sa kapangyarihan ng larawan. Nagkaroon sila ng mga labanang puno ng tensyon at pangamba, ngunit sa huli, napagtanto nila na ang mga kaluluwa ay naghahanap lamang ng kaluwagan mula sa kanilang paghihirap. Sa paglalakbay na iyon, nahayag ang misteryo ng pagkamatay ng taong nasa larawan. Naging bahagi ito ng isang trahedya ng pag-ibig at pagkakamali. Gayunpaman, gumamit sila ng ritual at mga dasal para sa ikatatahimik ng mga ito. Sa pagpapatawad at pag-ibig, nakamit nila ang kapayapaan para sa mga uhaw na kaluluwa at nagtagumpay sila sa pagharap sa kanilang sariling takot. Sa pagbabalik mula sa ligaw na karagatan, nagbalik ang kapayapaan sa kanilang buhay. Nakalimutan na ang larawan at ang mga pangyayari sa likaw ng karanasan. Ngunit natutunan nila na ang pagpapahalaga sa kanilang kasaysayan, ang pag-unawa sa mga pagkakamali ng nakaraan ay nagbibigay halaga sa kanilang kasalukuyan. Habang nagmumula ang araw, naisip ni Lando ang mga pangyayari sa kanilang paglalakbay. Ang mga ito ay mga alaala na hindi lamang dahil sa takot at kaba, kundi dahil sa mga aral na kanilang natutunan. Sa huli, nanatili ang pag-asa at bagong simula para sa kanilang mga buhay. Handa silang harapin ang anumang paparating na hamon ng bukas. Isang gabi, habang tahimik na nag-aalmusal si Lando, biglang bumalik ang larawan. Hindi niya alam kung paano ito nangyari, subalit agad siyang napuno ng kaba at takot. Nakita niyang ang mga mata sa larawan ay nag-uugma sa kanya, parang humahabol. Nagpasya si Lando na gamitin ang mga bagong natutunan mula sa kanilang mga nakaraang karanasan. Kasama si Alex, sinimulan nilang imbestigahan ang dahilan kung bakit bumalik ang larawan. Sa kanilang pag-aaral, natuklasan nila ang koneksyon nito sa isang malupit na misteryo na nakaugat sa mga taon na nakalipas. Nakita nila na ang kapangyarihan ng larawan ay konektado sa takdang panahon at mga kaganapan sa kasaysayan. Dahil dito, naging hamon sa kanila ang harapin ang mga pagbabago sa panahon, ang mga pagkakataong maaring muling magdulot ng kapahamakan. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti silang naging eksperto sa pag-unawa sa kung paano gumagana ang kapangyarihan ng larawan. Natutunan nilang manipulahin ito at gamitin sa kanilang kapakinabangan. Ngunit sa kabila ng kanilang kakayahan, naging mahirap pa ring labanan ang mga epekto nito sa kanilang kaisipan. Sa kabila ng kanilang pag-aaral at pagsusumikap na kontrolin ang kapangyarihan ng larawan, napagtanto nilang may mga bagay na hindi nila kayang baguhin. Natutunan nilang tanggapin ang limitasyon ng tao sa harap ng mga kamalayan at pagkakataon na itinatakda ng kapalaran. Sa huli, natuklasan nila ang malupit na sikreto na nag-ugma sa larawan, ang kanilang mga karanasan at ang mga pangyayari sa kasaysayan. Nalaman nila na ang pagkakaugma ng mga ito ay nagbibigay halaga sa kanilang mga buhay at sa buhay ng iba. Kahit na ang larawan ay nawala na, ang mga alaala ng kanilang mga karanasan ay mananatili sa kanilang mga puso. Natutunan nila ang halaga ng pag-asa, pagkakaibigan, at pagpapatawad sa harap ng mga pagsubok. Sa pagtatapos ng kanilang kwento, handa silang harapin ang hinaharap ng may pag-asa at determinasyon. Huwag kalimutang i-like, subscribe and share at click notification bell button. Salamat!